ay ang pahayag ni Vice President Inday Sara at yung kanyang no-show sa House of Representatives. Obviously, hindi dumating si VP Inday Sara at saka ang kanyang mga staff sa OVP. Nagpadala po sila ng liham na nagsasabing hindi na po nila i-defend ang kanilang budget, hindi na po i-defend ni VP Inday ang budget ng Office of the Vice President. So nagdepensa kay Vice President at ang kanyang budget para sa kanyang opisina. Na ay ang pahayag ni Vice President Inday Sara at yung kanyang no-show sa House of Representatives sa kanilang hearing sa Committee on Appropriations. As a matter of strategy, the person who grabs the narrative wins. Ganun po talaga pagka political communications. Bakit natin sinasabing political communications? Because all politics in the Philippines, at the very least, is always looking towards the next elections. So, who gets elected first? Who becomes the next president? Who are the next senators, and so on? Who holds power? So, how do you get there? Elections, getting elected it's always a communications game. Now, you be able to play your communications game well, de mas maraming boboto sa'yo. So, and well, basically we all know this. Pero tingnan natin kung sino ang nakauna dun sa naratiba. Bakit? Sino ang nagwa-whine? The clue here is who was whining at the end of the day. The hearing was set for 9 o'clock kaninang umaga at obviously, hindi dumating si VP Inday Sara at saka ang kanyang mga staff sa OVP. Nagpadala po sila ng liham na nagsasabing hindi na po nila i-defend ang kanilang budget, hindi na po i-defend ni VP Inday ang budget ng Office of the Vice President, and they are submitting it for the consideration of the Committee on Appropriations. At hindi na po sila darating. Pero at 9 o'clock also this morning, may mga naglitawan nga ng mga videos. Well, a video, part 2 dun sa panayam or pahayag ni Vice President Inday, talking about why she appeared and simply submitted for consideration to the Committee on Appropriations the budget of the Vice President, also explaining by the second half why she did no longer wanted or no longer was going to go to the committee hearings. Okay. So, para saan ba ang mga hearings dito sa budget? Ito ay pagkakataon, defend nga eh. Yun ang sinasabi, dinidefend ng mga kalihim o dinidefend ng mga pinuno ng mga ahensya ang hinihingi nilang pera sa Kongreso. Ang Kongreso, ayon sa saligang batas, ang tagahawak ng pondo ng bayan. Pero may restriction ang saligang batas tungkol dito sa pag-allocate ng budget. Dahil bago mag-umpisa ang lahat, gumagawa muna ng tinatawag ng National Expenditure Program ang ehekutibo. Siyempre, sila yung gagawa kasi ililista nila ang kanilang pangangailangan. So, at kung ano ang mga taking into consideration yung activities at kung ano ang puntirya o ano yung mga prioridad o vision para sa administrasyon at para sa darating na taon. Kasama din dyan kung ano ang primary concerns such as but not limited to, may health concerns ba? Mayroon bang hinaharap na krisis? Mayroon bang isa-celebrate? So on. Lahat po yan ay considerations na ipinapasok sa budget. Ang mga basic niyan, MOOE. Ito po ay mga sweldo, mga regular na gastusin that you get either buwan-buwan o taon-taon. Halimbawa, andyan na yung mga bond paper, ballpen, printers, printer ink, mga sweldo, mga panlinis ng opisina, yung panggasolina, pang-ayos ng mga office equipment, and so on.
regular or semi-regular purchases. Kapag mas mababa po kasi dati po yung amount is 300,000, ewan ko kung tinaasan na po nila. Within a certain amount, below a certain amount, hindi po yan binibid. Ito po ay kina-canvas. Titignan ninyo kung ano po ang mga mura ayon dun sa quality ng, ng bagay na pangangailangan ng opisina. Pagka hindi regular na procurement, halimbawa, kailangan mo ng procurement ng equipment na minsan-minsan mo lang bibilhin. Nung ako po ay nag-defend ng budget ng Office of the Press Secretary, humingi po ako. Wala na talagang maipagkakasya dahil kukunti lang ang pera. So, ang nahingi ko lang na purchase for the year ay mga sasakyan para sa mga reporters ng PNA. Beyond that, it was the regular budget at saka certain amounts for expected activities for the year. Halimbawa, hindi ko naman alam na masasama pala ako sa mga foreign trips for the next year, isinama na po yung budget in anticipation of further activities or obligations such as those. Exciting kanina sa Kongreso, dun sa punto kung saan nagpa-participate or nagsasalita si Congressman Marcoleta. Dahil bukod tangi siya, well, meron siyang namang mga kasama doon na parang may support rin naman na nagdepensa sa office of the nagdepensa kay Vice President at ang kanyang budget para sa kanyang opisina. Napansin niya na ang mga katanungan kay Vice President ay labag dun sa tinatawag ni Kong na time-honored tradition na hindi na kini-question ang budget ng President and the Vice President. That's interesting, no? Kasi tradition, totoo yan. Ang Kongreso po ay may mga time-honored traditions na hindi naman nila isinusulat, hindi nila ginagawang rules, ngunit inoobserbahan. Halimbawa, yung interparliamentary courtesy, yung pagrerespeto sa mga kasama nila sa Kamara at mga kasamahan sa ibang Kamara. Hindi sila nag-iimbestiga ng isa't isa. I mean, congressmen don't investigate senators and the other way around. Sabi ni Jackie Domingo, bakit po ayaw sumugot ng yes ni Kong Stella Kimbo that they are setting aside tradition? Because it could bite her in the ass later on. Kasi for this particular instance, of course, you wanted to say yes, that sige, we'll set aside tradition now at babakbakan natin ang budget ng Office of the Vice President. Hindi niya masasabi yon kasi baka in some other agency or pag sila na, magkakatanungan din. Halimbawa, time-honored ang tradition na never nila pinapakita ang budget ng Kongreso pero makikita natin ang gastusin nila doon sa National Expenditure Program or doon sa national budget once it is passed. So, exciting nga po ang participation ni Kong Marcoleta because not only was he erudite pero nag-iisa siya at very clearly he held them. Diba? He held the attention and he ruffled a lot of feathers. Ang nakakatawa niyan is, si Kong Marcoleta, very, how do you call this, erudite. Very eloquent. Ang mga sumasagot sa kanya, the best word that I can use to describe them was peeved. Or slightly pikon. Yung iba a little more pikon. Pero you could tell by their expressions na frustrated sila. And I understand that. Frustrated sila because they were expecting to hammer away at the Vice President and she did not present herself as a willing victim for such abuse. Now, why did she consider it abuse?
At 9 o'clock ng umaga, ang panayam or ang announcement, ang interview ni Vice President Inday Sara ay lumabas sa social media. And she did not hold back. She named names. In-explain niya, hindi daw siya bratinela. She was not acting up and she refused to participate anymore in the budget proceedings. Nag-submit siya ng budget niya. It is up to Congress to approve or deny. Alam niyo kung bakit? Para sa akin, gusto ng mga kongresista, hindi, tatanungin nila every single item, every single so-and-so, chu-chu-chu. When they could actually look at the post-audit later on. Di ba? Tignan ninyo kung paano niya ginastos. Actually, mas mabigat yun. Pag tinignan nyo, nagkamali ng gastos, pwedeng papasok na yan sa graft and corruption kung tapos na yung mga proceedings sa COA. So, for me, it was a little exciting and naunahan sila ng Vice President. I mean, it's really difficult na sagutin ng Vice President, lalong-lalo na nasa kalagitnaan sila ng frustration nila, naghahanap sila ng babakbakin during the hearing. In fact, Congressman Benny Abante said, wala tayong kausap eh. Parang ganun, kulang lang sabihin niya, wala naman tayong kausap. What is the point in all of this? At gusto niyang maggalit pa at mag-manifestation ng kanyang galit sa Vice President.